Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Sinabi ni Giannis Antetokounmpo na naniniwala siya sa team na ito na Milwaukee Bucks at ibibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya. Subalit tao lang din nga daw siya na posibleng magbagong isip matapos ang 6 o 7 buwan pertaining to the off-season o ang summer of 2026 kung saan hindi pa din naman siya free agent. Ibig sabihin nito ay kung magbago man nga ang isip ng 2-time MVP at gustuhin niya na umalis na sa Milwaukee Bucks, mangyayari lamang ito via trade at hindi pa sa free agency unless willing nga siyang magsayang pa ng isang season sa Milwaukee Bucks para sa 2026. Ayon sa balita ni Jovan Buha ng The Athletic ay may posibilidad na sumali ang Lakers sa trade para kay Giannis at gagawin nilang puhunan ang kanilang 3 tradable first round pick. At syempre sasamahan niya ng sandamakmak na assets. Sa palagay nga ng iba ay mauubos na ang player ng Lakers at hindi pa din nila mapapapayag ang Milwaukee Bucks dahil wala nga silang dynamic young player na kalibre nila Amen Thompson, Chet Holmgren o kung sino pa man na pwedeng simulan ng Milwaukee Bucks para sa kanilang rebuild mode. Kung sa trade assets lang naman ay malabo nga na kayang sabayan ng Lakers ang mga team na tulad ng Houston Rockets, Utah Jazz, Brooklyn Nets, OKC Thunder at iba pa na sobrang dami ng young talents o kaya naman draft picks. Subalit sulit pa din ba kaya na bitawan ang mga to para kay Giannis? Na oo, MVP level pa din ang performance, ngunit papasok na sa kanyang 14th NBA season sa taong 2026. Kailangan mo rin i-consider na ang kanyang pamilya ay nasa Greece na ngayon, kaya naman andun din ang katanungan kung magtatagal pa ba siya sa NBA. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang naganap naman ang annual blue and white scrimmage game ng Philadelphia 76ers sa harap ng kanilang mga fans at kadalasan ay light work lang nga binapakita ni Joel Embiid dito o minsan nga ay hindi siya naglalaro. Subalit ngayon ay tila ba ay may gusto siyang patunayan matapos na papag-iwanan ng mga tulad nila Nikola Jokic at Victor Wembanyama sa usapan ng best center sa buong NBA. Agresibo nga si Embiid at nagpakita ng mga solid plays sa scrimmage na ito. Isang bagay na hindi inaasahan sa kanya. Kapansin-pansin na nagbawas ng timbang si Embiid ngayon upang mas maging mabilis at bagian at mabawasan din ang impact sa kanyang mga tuhod tuwing tumatalon at gumagawa ng mga sudden shift of movement na tulad ng Euro step o drop step. Si Embiid ay naglaro lamang last year ng 19 games kung saan nag-average lamang siya ng 24 points, 8.2 rebounds, and 4.5 assists per game. Malayo nga yan sa mga stats niya na 34.7 points, 11 rebounds, and 5.6 assists per game the season before, kung saan naglaro lang din siya ng 39 games dahil sa mga injury niya sa tuhod. Alam nga ni Embiid na hindi na siya magtatagal sa NBA matapos ang mahigit 10 na surgery sa kanyang katawan. Ganun pa man susubukan niya pa rin nga na sulitin ang kanyang mga natitirang taon sa NBA at susubukan na manalo ng kahit isang championship man lang o kaya naman makaabante man lang sa Eastern Conference Finals ng kahit isang beses. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?